Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer? Sa buong buwan ng February 2025, pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sign, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Knight of Wands. Knight of Wands. Kasi mukha siyang ghosting o on and off connection. Itong dalawa. Yun yung una. Sabihin natin may dalawa. Scenario. Ito pa wala-walang tao. On and off connection. Pamilyado. Okay? Doon tatama sa pamilyado. Hindi sila kasal, pero pamilyado. O nagli-live-in. Na kumbaga kung ganun man yung mangyari na on and off connection, magbabalik. Doon papasok yung the Fool, new beginning. Magbabalik yung someone na pawala-wala. So, more like sa buong February, on and off connection, hot and cold, come and go. OMG. Yung connection nila, pero doon lang to tatama sa pamilyado, hindi kasal. O nagli-live-in na pamilyado. Okay? Yung unang senaryo, pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pangalawa, so dito papasok yung desire na umaksyon regarding financial issues. Don't worry, dahil may fulfillment card tayo. O dream coming true. Dreams come true. Kasi para rin siya daw Nine of Cups. Pero sa case na to, Ten of Cups. Yung saya, pwede mong i-share sa ibang tao. Hindi katulad sa Nine of Cups na mag-isa mo lang ma-enjoy yung saya. So, ganun ang dating. Magiging masaya na lang in short. Kasi, doon na papasok na yung new beginning. Siguro, ng source of money na pwedeng ipambayad dito sa utang o mga babayarin. So, again, case-to-case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kung di man to literally tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala. Pwede rin ito tumama sa idol nyo na mababalitaan nyo na lang sa TV, internet, na yun nga, karoon ng financial issues. Pero mababayaran naman. O makakalis din siya sa problema sa pera. O career. Ngayon, since mahaba pa ang oras, ayan. Ay, ito na lang. Ibahin ko na yung deck. Para iba energy. Ito. So, kuha tayo ng deck. Ibang deck. Kasi dito sa case na to may kodigo, diba? Saka may upright, reverse cards. So, may ibang perspective. Hindi katulad pag upright lang. Oh, di nawawala yung Ten of Cups, oh.
Ito na naman. Baka magkarugtong lang to. Umulit eh. Tingin ko magkarugtong lang to. Eh, bakit ganyan? Bumaligtad sila. Pero at least, di ba tayo to? Sakit ng ulo ko. Well, ang dating kasi, may someone na uninspired daw ay no, sa buhay o sa workplace. Pero maganda na bumaligtad pala to. Kasi ito entrapment eh. Disempowerment. Eh, bumaligtad siya. Ibig sabihin, makakawala siya dito sa anything na nagpapabagabag sa isip. Kaya uninspired mag-work. Eh, bakit baliktad to? Bumaliktad yung ano natin. Hermit. So, inisip ko paano siya mapupunta sa eksena. So, ang dating lalayo siguro siya. Ayun o, may withdrawal dun. Sa anything o situation na nagkukos ng problem sa kanya, conflict. So, since lalayuan niya yon, yung anything o someone o situation na toxic, kaya magiging happy siya dito. Okay? So, probably may ile-let go siya sa week na to para makuha niya tong happiness. So, again, iisang kwento lang to dahil umulit yung ano. Ten of Cups. Walang nabago. Okay? Iisang subject. Mahaba pa yung oras. Oh. Since mahaba pa, gamitin natin to. Extra. Uy, nako. Dapat hindi ko na kinuha to. May someone na hindi mapagkakatiwalaan. Oh. Ang hawak-hawak niya yung snake. So, siya yung tao na baka mang-scam, mag-betray sa trust ng iba sa inyo. Probably lalaki. Kumbaga, dishonest yung lalaki dito. Ngayon, kung i-combine natin sa message, edi dishonest proposal, dishonest message mula sa lalaking to. O paasa siguro. Pwede rin. Pero at least meron tayong clue saan manggagaling o kanino. Sa lalaki. So, inisip ko, anong problema niya? Diba? O fake proposal? Fake promise? Pwede rin ganun eh. Basta, gossip. Hindi siya mapagkakatiwalaan itong lalaki. Mamaya, i-clarify natin. O pwedeng suggestion din to. O lihim na, may lihim siyang motibo ba? Ngayon, alamin natin.
Ito, yung isang lipo. Ang problema nito. Ang lalaking to. Ano yung pwede niyang sabihin ba? Na pwedeng mag-cause para malinlang yung iba sa inyo? Anything, oh, ano yun? Wait. Ano kaya yun? Ano yun? May sasabihin siyang ano, proposal nga, promise. Mapapersuade yung iba sa inyo na maniwala. Kasi, ano siya clever. Saka yung ano niya, way ng communication ay medyo aggressive. So, example may nagbebenta o nag-aalok ng bahay. Halimbawa nga lang. Tapos, sabi niya, meron ka pangkakompetensya dun sa bahay na uupahan. So, dun papasok yung aggressiveness in a way na pipilitin ka niya magbayad na agad. So, paano ka niya pipilitin? Yun nga, sasabihin niya na, kung sino yung mauna sa inyo, noong isa pa na uupa rin, edi sa kanya mapupunta yung pera. Yung bahay. So, ngayon, magmamadali ka ngayon magbayad. Kasi nga, baka maunahan ka dun sa uupahang bahay. Doon napapasok yung scam. Kasi nga, may sense ng aggressiveness o ano ba tawag doon? Yung may deadline. So, pag ganun may deadline, pinipressure ka yung in short. Medyo kabahan ka na. So, ganun yung eksena. So, kayo na mag-isip ng ibang senaryo. Pero, yung logic, ganun. Okay? May proposal fake pala. Okay? So, ano pang eksena maiisip ko dito? Wala nang maisip. Yun lang naisip ko. So, mag-ingat kung ang tao ay ganito itsura. Lalaki, ha? Halimbawa, ma-encounter nyo to o baka na-encounter nyo na. At meron nga siyang promise o alok, proposal, suggestion. Kabahan na yung iba sa inyo kung lalaki nga. At ganito ang itsura. Woman. Lalaki, ganito itsura. Woman. Ano yun? Well, may mga lalaki din naman na mukhang babae, di ba? O lalaki mahaba buhok. May pagka-feminine. Lalaki mahaba buhok. O gwapo. Iba yung pagkagwapo, maganda. May magandang lalaki yung pagkagwapo niya. Hindi masculine yung itsura niya. Pagka-feminine. So, dyan napapasok yung beautiful eyes. Mahaba yung pilik mata. Lalaki siya, mahaba pilik mata. Yung ganun, pagka-feminine. Yung itsura niya, kung lalaki. O maputi. Kasi, pag lalaki, yung masculinity, pag dark color. So, probably maputi. O shy type. May pagka-shy type kuno. Pero fake lang yan. O meticulous. Yan sumama na dito yung snake. So, hyperactive siguro. Dahil magaslaw yan Di ba mabilis kumilos yung snake? Hyperactive. Galaw ng galaw. Siguro dahil kinakabahan. Kaya, palakad-lakad. Magaslaw. Aggressive. Ito rin. Aggressiveness. So,
matawag doon, may sense of pressure yung way ng talking. O clever. Kasi intelligence din itong snake. Clever. Pa ba itong snake na to? Payat siguro. Itim buhok. Payat, itim buhok. Magaslaw. Matalino. Guwapo siguro. Katulad nito. Charming to. Ito. Clouds. Ay, black and white ang, kasi black white. Hindi siya purong black. May halong white yung buhok niya. Mga 30 patas ang edad. Ano pa ba ito pag clouds? O kung di man white, black, may highlights yung buhok. Okay? Ano yung tsura niya? Ano pa ba? Wala na ako maisip. Dyan na lang. So, punta na tayo dito sa susunod. 17 minutes na pala to. Hindi ko na ilalatag itong isa pang ulit. Dahil kulang na ako sa oras. Dito na tayo sa huli. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Okay? So, sa part na to, ito na yung general advice sa buong buwan ng February 2025. Consult an expert. More information is needed. Contact someone with expertise in this area. Empowerment. You are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. At ang huli, friendship. Make a date for a play day with one or more friends. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For